Dahil sobrang namimiss na niya ang kasintahan at nag-aalala rin kung bakit madalang lang itong tumawag at mag-chat sa kanya. I understand naman na busy siya, pero hindi siya ganito na kahit gaano pa ito ka-busy, hindi pa rin niya makakaligtaan na mag-message sa akin. Kaya hindi na siya nag-alinlangan pang tawagan ito. Nakailang ring na wala pa ring sumasagot. Napaisip siya na baka busy pa ito. Maaga pa naman kasi, 5:00 pa lang ng hapon. At malapit na ang uwian niya sa trabaho. Ibababa na niya sana nang biglang may nagsalita sa kabilang linya. Na-excite siya sa pag-aakalang si Rafi ang sumagot, pero boses ng isang matanda naman ang narinig niya sa kabilang linya. Nagtaka siya, kaya para masagot ang pagtataka niya, kinausap na lang niya kahit may kaba sa dibdib na sana hindi ang mama nitong kausap niya sa phone. On the phone. Hello? Si Rafael po? Kabado niyang tanong. Si Bella ba ito? Ikaw ba yan, iha? Masayang tanong ng matanda. Ang nanay Linda mo ito. Kilala mo pa ba ako? Oh, opo naman po, Nanay Linda. Pwede po magtanong? Nahihiya niyang tanong sa matanda. Oo naman, iha. Ano yun? Si Rafael po. Asan po siya? Nandyan po ba siya sa bahay ng grandparents niya? Naku, hindi ba niya sinabi sa'yo na may sakit siya? Ka-o-opera lang sa kamay niya noong 1 araw at 2 araw na namalagi sa hospital. Andito na siya sa kondo niya sa Orchard ngayon. Nagtataka namang sagot ng matanda sa kanya. Ha? Na-ospital siya? Bakit po wala man lang siyang sinasabi sa akin? Lagi lang niyang sinasabi na busy siya. Nag-aalala niyang sabi. Nakaramdam siya ng pagkainis sa binata. Dahil nilihim nito iyon sa kanya. Kumanda ka sa akin, mababatukan talaga kita ng bonggang-bongga. Pagpasensyahan mo na siya, iha. Ayaw lang niyang mag-alala ka. Nasermonan ko ngang batang yan dahil napakatigas ng ulo. Munti ko ng batukan. May pagkainis na sabi ng matanda. Nagtaka lang po kasi ako. Kahit gaano po kasi siya kabisi, nagagawa niyang mag-message sa akin or tumawag saglit. Makumusta lang niya ako. Napabuntong hininga siya. Nanay Linda, pwede po bang bumisita ngayon dyan? Pa-out naman ako sa trabaho. Hindi po kaya siya magagalit? Alanganin niyang tanong. Mabuti pang pumunta ka dito nang mabatukan mong kasintahan mo. Napahagik-hik ito sa sinabi. Dito ka na kumain para may kasama siya. Maya-maya din uuwi na ako sa mansyon pagkatapos nitong kumain at uminom ng gamot. Nakatulog siya kaya ako nang sumagot sa tawag mo. Sige po, pupunta na po ako dyan. O siya, sige, magluluto pa ako ng hapunan. Asahan kita dito, iha. Hindi ko na muna babanggitin na tumawag ka. O siya, bye-bye na muna. Sige po, bye po, Nanay Linda. At pinatay na ang tawag. Napabuntong hininga siya. Baliw na lalaking yun. Ano kayang nangyari at nagkasugat siya sa kamay na operahan pa? Lagpas 1 linggo na, akala ko sobrang busy lang niya. May sakit pala. Mababatukan ko talaga yun. Paglabas niya ng department, agad siyang nagtungo sa paradahan ng taxi para mas mabilis siyang makarating sa kondo ng binata. Nakakapasok na siya dun sa building sa kondo ng binata dahil kilala na siya ng security guard doon. Pababa na siya ng taxi nang makatanggap siya ng tawag mula sa binata. Napairap na lang siya. Hindi niya muna agad sinagot ang tawag nito. Naupo muna siya sa lobby sa baba ng kondo nito. Hindi rin niya natiis ito kaya sinagot na. Hello, love? I missed you so much, love. Iyon agad ang bumungad sa kanya. Napasimangot siya. Namimiss naman pala niya ako pero hindi man lang tumawag, panay text lang pero saglit lang din. Hindi naman siguro 2 kamay niyang naoperahan, diba? Tanong niya sa isip niya. Namimiss mo naman pala ako. Bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Nagtatampo niyang sabi sa kasintahan. Narinig niya itong bumuntong hininga. I'm just busy these days. I'll make it up to you. Love kung magiging okay na ang lahat. Naparolled eyes siya sa kawalan. Sige, magsinungaling ka pa. Inis niyang sabi sa isip niya. Gaano ka ba ka-busy at hindi mo nasasagot ang mga tawag ko? Even just a second lang sana. I know, I understand you. How busy person you are. Nag-aalala lang naman ako na baka iba ng pinagkakabisihan mo. Tapos makalimutan mo na lang ako bigla.
Madrama niyang sabi sa binata. Pero honestly, isa talaga yun na naisip ko na baka busy siya sa iba. I'm paranoid sometimes, knowing that my boyfriend is a billionaire. Maraming nagpapapansin sa kanya, nagpapakita ng interest. Kahit na magkasama kami, lantaran ng panlalandi nila sa kanya. Hindi na lang din ako umiimik minsan. And gladly Rafael politely rejected whoever flirting with him. At sasabihin niya agad na he's taken. That way my heart is overwhelming happiness feelings. Bakit mo naman iniisip yan? I'm loyal to you. I love you. Hindi ko magagawang magpakabisi sa iba. Ikaw lang sapat na, love. Malambing nitong sabi sa dalaga. Napangiti siya at kinilig. Pero dahil alam niyang nagsisinungaling ito, pagsusungitan niya pa rin ito. Ano yan? Pampalubag loob? Wag ko lang malalaman na ng babae ka. Kahit gaano pa kita kamahal, hihiwalayan talaga kita, I swear. Inis niyang sabi sa binata para effect ang pagdadrama niya. Walang ganyan na mangyayari dahil hindi naman ako ng bababae. Ikaw lang ang babae ko na mahal ko. Don't you believe that my love for you is real? Aren't you believe, love? Seryoso na nitong sabi sa kanya. Of course, I believe you. But this past few days, I don't know. I feel like you're lying to me. I'm just a human being so overthinking sometimes. I just miss you so much. Kaya I'm so paranoid and worried too. Nagtatampo pa rin siya. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Mga mararahas lang na buntong hininga ang naririnig niya sa kabilang linya. Naririnig din niya nagsasalita si Nanay Linda pero hindi nga lang niya ito maintindihan masyado ang sinasabi. Sige na, may gagawin pa ako. Alam kong busy ka pa sa trabaho mo. Bye na. Pambabasag niya sa katahimikan nilang dalawa. Agad na din niya itong pinutol ang tawag. Agad na din siyang tumayo para magtungo sa elevator paakyat na sa kondo nito. Hindi na niya pinansin pa ang pagtawag nito ulit. Kunwari na lang busy na siya. Bahala ka sa kakatawag. Magugulat ka na lang mamaya, love. Nasa harapan mo na ako. Bulong niya sa sarili. Nag-doorbell siya at sana hindi si Rafael ang bubukas ng pintuan. Taimtim niyang panalangin. Nakahinga siya ng si Nanay Linda ang nabungaran niya. Hello po, Nanay Linda. Ngiti niya. Halika, pasok ka. Huwag kang maingay, nasa loob ng kwarto niya ang nobyo mo. Mukhang mainit ang ulo. Nag-away ba kayo? Usisa ng matanda. Kimi siyang ngumiti. Hindi ko kasi sinasagot ang mga tawag niya kanina. Baka naiinis na yun sa akin. Maliit siyang ngumiti. Asus, bayaan mo siya. Iginiya siya nito patungong kwarto ng binata. Kumain na po ba siya, nanay? Tanong niya. Umiling lang ito. Kumatok ang matanda sa pintuan ng kwarto ng binata. Iho, Rafael, kain na. Sabay katok ng matanda, pero walang sumasagot. Kaya pinihit na ni Nay Linda ang pintuan at pumasok na silang dalawa. Baka nasa balcony siya. Mahina nitong sabi. Nagtampo kaya siya sa akin dahil sa hindi ko pagsagot sa tawag niya? Ang arte. Simangot niya. Ikaw talagang bata ka, hindi ka man lang sumagot. Sita nito sa binata. Hindi ito lumingon man lang. You can go home now, nanay. Kakain ako mamaya. Baliwala nitong sabi. Bakit biglang nagsusungit ka na naman, ha? Naku, nag-away ba kayo ng kasintahan mo, ha? Kunwari tanong nito. Hindi ito sumagot, bumuntong hininga lang. Nakita niyang nakatanaw lang sa malayo. Ikaw kasing bata ka, bakit kailangan mo pang maglihim sa kasintahan mo? Ayoko lang na mag-alala siya sa akin. Pero pinag-iisipan na pala niya ako na nambababae. It's frustrating me dahil hindi niya sinasagot ang tawag ko. Sasabihin ko sanang pumunta dito, pero ayun, galit na yata sa akin. Parang batang sumbong niya sa nanay niya. May pag-aalala din sa boses nito. Hindi naman niya ito matiis, kaya sisingit na lang siya sa usapan ng dalawa. Nandito na ako! Singit naman ni Bella nang hindi na siya makatiis sa kaartehan ng nobyo niya. Gulat na agad na humarap sa kanilang binata. Tinaasan niya ito ng kilay. Ang drama mo. Natural, mag-alala ako sa'yo, kaya nga tinawagan kita kanina dahil hindi mo na ako tinatawagan. Isang linggo mahigit na din yung last tawag mo sa akin. Pero si Nanay Linda ang nakasagot sa tawag ko kanina. And I asked nanay kung pwede ako pumunta dito. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala nang malaman kung nagpa-opera ka ng kamay mo?
Nakakainis ka, alam mo ba yun ha? Sumbat niya dito. Ngumiti lang ito at nilapitan siya. Totoo na ba yan? Naiinis ka na talaga? Hindi na pa parang naiinis ka lang? Titig nito sa kanya. Sumimangot siya. Nakuha mo pang ngumiti. Hinampas niya ito sa dibdib nito. Hindi na rin niya mapigilan ang mapaluha. Naiinis talaga ako sa'yo. Akala ko ba walang lihiman? Bakit naglilihim ka sa akin? Shh, I'm sorry. Huwag ka nang umiyak. Alo niya sa dalaga. Hinarap niya ito at hinawakan na magkabila nitong pisngi. Kahit hirap nitong iangat ang isang kamay nito, pinilit pa rin nitong itaas iyon. Mahawakan lang ang pisngi niya. Feeling guilty ang mukha ng binata. Marahan niyang pinunasan ng luhang naglalanda sa pisngi ng dalaga. Huwag mong igalaw yung kamay mo. Alam mong ka-o-opera lang yan. Simangot niya, kaya mahigpit na lang siya nitong niyakap. Kumalas ito at akmang hahalikan siya nito nang may tumikhim sa likuran nila. Kumain na tayo, mamaya na kayo maglandian na dalawa dyan. Wala kayong respeto sa matanda. Ginawa niyo pa akong audience niyo. Simangot naman ni Nanay Linda. Bigla naman siyang nahiya, kaya kumalas siya agad kay Rafi. Nanay naman panira ka talaga ng moment namin. Ay, mauna ka na muna sa labas, Nanay. Utos nito sa matanda. Agad naman niya itong binatukan. Hindi ka na nahiya kay Nanay. Ouch! Bakit mo ko binatukan? Sakit nun ah. Reklamo nito. Napahagikik naman ng matanda at nag-thumbs up pa ito sa kanya. Napangiti na lang siya. Tara na, kumain na muna tayo. Iinom ka pa ng gamot mo, Rafi. Mamaya na yung landian nyo. Tumalikod na ito. Agad naman sumunod si Bella. Pero hinila siya bigla ni Rafi. Napalingon siya dito. Hindi siya nakahuma nang siilin siya nito bigla ng malalim na halik sa labi. Agad siyang napakapit sa magkabilang braso ng binata. Agad din siyang tumugon sa halik nito. Namiss nila ang isa't isa. Nakakaadik ang mga halik nito. Tumigil lang sila ng pareho na silang pangapusan ng hininga. Kinintalan siya ulit nito ng halik sa labi. Oh God, I miss this. I love you. Always remember that. And I sincerely sorry, love. Masuyo niyang sabi. I missed you and I always love you. Yumakap siya ng mahigpit sa binata. Tinugon naman siya nito. Tara na, kumain na tayo. Sabi ni Nanay, kailangan mo pang uminom ng gamot. Sabay na silang lumabas ng kwarto ng binata. Nakaakbay ito na akala mo may aagaw sa kanya. Oh, bakit ang tagal nyo? Anong ginawa nyo sa kwarto? Malisyosong tumingin sa kanilang matanda. Nagkainan ng Hindi na nito natuloy ang sasabihin ng kurutin ito ni Bella sa tagiliran. Umayos ka sa isasagot mo. Hindi ka na nahiya kay Nanay. Nakakainis ka. Simangot niya. Ramdam niyang namulang magkabilahan niyang pisngi. Tumawa lang ang binata. Nagyakapan lang kami, Nanay. Namiss kasi namin ang isa't isa. Malawak ang pagkakangiti niyang sabi. Tanga mo naman kasi, iho. May palihim-lihim ka pang nalalaman. Ngayon nagtampo siya sa'yo. Magagalit ka. Ang arte mo din na bata ka. Sermon ng Nanay Linda niya. Napabungis-ngis ang dalaga sa sinabi ni Nanay. Napakamot na lang ito sa batok. Hala, sige na maupo na kayo nang makakain na tayo. Agad naman silang naupo. Siya nang nag-asikaso sa binata. Kaya mo ba? Gusto mong subuan na lang kita? Alok ni Bella. Sure love, I love that. Masayang sabi ni Rafi. Isang kamay mo lang may sugat. Huwag kang umarte dyan. Nakala mo dalawang kamay mong naoperahan, Rafi. Singit naman ng matanda. Nanay, huwag ka na nga lang kumontra pa. Kikiligin na nga ako eh. Binitin mo pa. Pangaasar ng binata sa matanda. Pag ako naglalaki dito at nalaman ng tatay mo sa Pilipinas kayong dalawang sisisihin ko. Iritang sabi ng matanda. Lo, anong kinalaman namin sa paglalalaki mo, Nanay? Tsaka ang tanda mo na para manlalaki pa. Natatawang sabi ni Rafi. Bastos kang bata ka. Siyempre kanina pa kayo naglalandian sa harap ko. Kikiligin na sana ako pero hindi dahil naiinggit ako. Baka mamaya maisipan ko pang manlalaki. Simangot nito sa kanila. Humalakhak naman silang dalawa ni Rafi sa sinabi ng matanda. Sorry po, Nanay. Nakangiti niyang sabi. Itong si Rafi kasi malandi. Ganito po kasi siya, Nay, kapag magkasama kami. Laging nakadikit, kala mo mawawala ako. Kwento niya sa matanda.
Sus, pag nasakali ang si Bella, ewan ko na lang kapag bigla ka na lang iniwan. Pananakot nito kay Rafael. No, La. She can't do that to me. We love each other, diba, love? Kaya wag mo ko takutin, Nay. Simangot nito. Sinasabi ko lang, kumain na tayo. Sabi nito, masaya silang kumakain. Panay ba ngayon ang dalawa? Tawa lang naman siya ng tawa. May pagka-savage talagang nanay ni Rapi. Nakakatawa ito. Tinulungan din niyang matanda na maglinis at maghugas ng pinagkainan nila. Habang nakaupo naman si Rapi at pinapanood sila sa paglilinis. Bakit kayo nagbubulungan? Pinag-uusapan niyo ba ako? Singit agad ni Rapi nang makitang nagbubulungan silang dalawa ni Nanay Linda. Sabay pa silang lumingon sa likod nila. Kita nilang nakasimangot na mukha ni Rafael. No, hindi. Sabay pang sagot nila. I can sense it. Hindi kayo magbubulungan kung hindi ako ang topic nyo. Simangot pa rin itong sabi. Bakit kasi nakaupo ka dyan? Ano bang pinapanood mo dito? Nasa sala ang TV. Doon ka maupo at manood, huwag dito. Pangaasar ng matanda kay Rafi. Gusto kong panoorin kayo. Bakit ba? Hindi ko na nakawin si Bella. Hindi siya mawawala. Nako, malala ka na. Ganti naman ng matanda. Natatawa na lang siya sa bangayan ng dalawa. Hanggang ngayon natapos na silang kumain. Bilisan niyo na nga lang dyan, nanay. Andyan na sa baba ang sundo mo. Pwede ka na umuwi pagkatapos niyo dyan. Para makapagsolo na kami ni Bella nang walang asungot. Painis nitong sabi. Hoy, grabe ka na ha? Pinapalayas mo na ako. Nagtatampong simangot ng matanda. Medyo lang. Bali walang sagot lang nito. Love, ikaw ha? Gusto ko pang makausap si Nanay Linda at saka hindi porke nagbubulungan na ikaw na ang topic namin. Usapang babae lang kasi to. Hirap niya sa binata. Kahit na. Ayaw patalong sabi nito. Sinimangutan na lang niya ito. Hinayaan na lang nila itong panay ang reklamo. Sinasadya daw nilang gumalaw ng mabagal. Iniinis daw nilang sadya ang binata. Whatever. Nang sila na lang dalawa sa kondo ng binata ay nakaupo lang sila sa sopa habang magkayakap. Love, agaw pansin nito sa tahimik na kasintahan. Lumingon naman siya kay Rafi. Anong nasa isip mo at tulala ka dyan? Hindi mo ko pinapakinggan. Puna ni Rafi sa kanya. Wala, naisip ko lang yung dream ko nung nakaraang gabi. Yung napanaginipan ko ulit. Napakagatlabi siya. Kagabi kasi nanaginip na naman siya ng malaswang panaginip, gaya ng sa dati niyang panaginip. What? Dream? Make sure na ako ang lalaking nasa panaginip mo, love. I will going to freak out kung ibang lalaki yan. Protesta agad ng binata. Tinampal niya ito sa braso. Grabe ka makareact. Dream is not only like what you are thinking right now. Hindi ba pwedeng baka naihilang ako sa higaan ko, kaya nag-dream ako? Natatawa niyang sabi. Pati ito napahalakak na din sa sinabi niya. I know you, love. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo, nagsisinungaling at nagde-denied. I know every inch of you, kaya wag ka mag-deny. Pangungulit ni Rafi sa kanya. Even the shape of your nice, it's fit to my hands. And your lips down there. Sabay nguso nito sa mga pagitan ng hita niya. Pinamulahan siya. May nunal ka sa singit. Kabisado ko kung ano ang kulay, shape, and how beautiful to stare. Napanguso siya. Yung bunganga mo napakabastos. Inis niyang sita. Huwag mo na nga kasing tanungin, nakakahiya Maktol niya. Napabungis-ngis ito sa kalokohan niya. Can you do it to me? Yung sa panaginip mo? Mas wild ka ba doon? Nangaakit nitong bulong sa tenga ng dalaga. Napanganga naman siya. Shit, no way! I cannot. Please, I want to experience it. Pangungulit ni Rafi. Namula na naman ang mukha niya sa sinabi ng binata. Normal na lang talaga sa kanilang dalawang topic na ganito. I don't want to force you to do this thing. Because love is not based on that. Love is based on trust, respect, and honesty. Ayokong isipin mo na ganun lang ang habol ko sa'yo. No, that's not it. Masuyo nitong sabi sa kasintahan. Kinabig niya ito payakap ulit, palapit sa katawan niya.
Gusto ko naman, kaya lang nakakahiya at ayokong isipin mong gustong gusto ko. Babae ako kaya kahit gusto ko, mas pipiliin ko na lang na huwag kang landiin. I always feels you that your body always so ready and I'm always turned on. But then, I have no guts to say na I want you every time na we are solo here in your condo. I still want to say thank you for being respectful to me. Kaya mas lalo kitang minamahal, love. Mahaba niyang sabi at inihilig ang ulo niya sa dibdib ng binata. But if I asking you now, gusto mo ba? May pagmamahal at pag-asam itong nakatitig sa dalaga. Yes, of course. Sagot niya agad. I mean, yeah, pero hindi pa pwede ngayon dahil kagagaling mo lang sa opera at ito naman na nagkat ng sasabihin niya. Kamay ko lang ang naoperahan at isa lang din, hindi dalawa. Malakas ako. Kahit magdamag natin gawin ay okay lang, kaya ko. Baka ikaw ang hindi kayanin ng magdamag. Tukso nito sa dalaga. Na paano ba kasi ang kamay mo? Curious niyang tanong. Huwag mong ibahin ang usapan, love. Pero nagsasalita pa lang siya nang halikan siya bigla ng binata. Pilit niyang inilalayo ang mukha sa binata dahil hindi pa siya nito sinasagot. Binitawan siya nito at tinitigan siya. Nagsusumamo na pagbigyan ito. Hindi mo pa ako sinagot sa tanong ko. We can talk about it later. I'm just curious. Pagbigyan muna natin ang mga sarili natin. They are excited to meet each other again. I can feel it. Pag-usapan natin yan mamaya. Pagkasabi noon, mapusok na ulit siya nitong hinalikan sa labi. Okay lang dahil pakiramdam niya good naman siya ngayon. At kanina pa nakakaramdam ng kakaibang init ang buong katawan niya. Simula nang halikan siya nito sa loob ng kwarto nito kanina. Kaya agad na din siyang tumugon sa mga malalalim nitong mga halik na iginagawad nito sa kanya. Nakakadarang kaya agad siyang natangay sa mga halik nito. Nag-aalala siya sa kamay ng binata pero wala na din siyang pakialam dahil sa mga matatamis nitong mga halik.